Dito ko po natagpuan ang isang baby. May umorder po sa aking dalawang 45 days na manok. Ang kulungan po ng manok namin malayo sa aming bahay. So ako po pumunta sa aming manukan para kumuha ng dalawang manok na ibebenta. Dating ko po sa may manukan, umakyat po ako dahil may 3 step po yung aming manukan na hagdan. Pag dating ko po sa last step, ahakbang po ako. Bigla pong gumalaw itong si Sako. May bata po palang nakabalot sa sako. So nagtatakbo po akong palayo at nagsisigaw na. Hindi ko na po alam ang gagawin. Wala ibang pambalo? Walang ibang pang-baby? Dry na po ang puso, tapos may uod-uod po. Tapos nilinis po ng asawa ko yung pusod ng bata. Walang sanggol. Undergoing po siya ng antibiotic at saka ng mga gamot na dapat ay sa kanya kasi nga siya ay medyo natagalan din kasi nga kung tuyo na, medyo naging prone din siya siguro sa mga bacteria dahil nga siya ay baby pa. Siyempre susceptible siya sa mga sakit. So far naman po ay ang feedback ng doktor niya ay positive naman. Maganda ang response niya sa antibiotic at waiting na lang po kami sa advice ng doktor kung kailan siya ilalabas. Para maiwasan din natin yung mga child abuses at para ma-secure yung safety ng bata. So yun po, ang amin po ay lalagak siya namin once na ma-discharge siya sa hospital. I-prepare lang namin yung mga documents na kailangan. Naiintindihan ko po naman siguro po dahil po yung magulang po niya, siguro po natatakot siyang alagaan yung kanyang anak. Baka po siya po ngayon yung nagsisisi na. Pero sana hindi na po niya yung ginawa. Sana po pinamigay na lang po niya sa hindi po magkaroon ng anak. Dahil ang dami pong gustong magkaroon ng anak, tapos siya po nagkaroon ng biniyayaan ng Diyos na magkaanak. Ganun lang po ang ginawa niya. Siguro ay kung magdedesisyon, kung meron silang isang bagay na gagawin, dapat ay isipin nila kung ano yung magiging outcome ng kanilang gagawin. Isipin mabuti kung yung gagawin nila ay makakaganda ba sa gagawa nila ng hindi maganda. Kasi wala namang kasalanan ang bata sa nangyari. Dito ko po natagpuan ang isang baby.